Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagsalita na at may pasaring sa mga gabinete sa gobyerno. At tila ba para sa pandinig ko, quote and quote, pandinig ko, ay merong pasaring si Pangulong Bongbong Marcos dito kay Sara. Ano ito mga kababayan ko? Tara, pag-usapan natin to. Ang balita ngayon. Isa pang malaking balita ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte. Pero hanggang ngayon, tikom ang bibig ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol dyan. Kanina, nagpaalala siya sa mga opisyal ng pamahalaan na huwag daw sayangin ang mga nasimulan. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Kung mapapansin nyo to, ang balita na to, ang sabi dito, tikom daw ang bibig ni PBBM. Pero doon, kung kabisado mo yung gesture niya, yung sinasabi niya, no, may patama ito generally, but mostly doon sa current na nangyayari ngayon kay Sara. Ako opinion ko to, sabi ko sa inyo. Okay, tuloy natin. Business as usual si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-iikot niya sa Mindanao na kilalang baluarte ng mga Duterte. Ito yung sinasabi ko sa inyo na tumutulong si Pangulong Bongbong Marcos dun sa mga fisher folks, sa mga kababayan natin at nagbibigay ng ayuda at ibinabalik yung pera sa taong bayan. Paalala ko lang dun sa mga DDS na pumupuna sa akin. Tuloy. Una niyang pinuntahan ang Surigao del Sur para mamahagi ng tulong sa halos 12,000 magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng El Nino. Ayan yung sinasabi ko, ngayon, yung mga DDS na nakikinig sa akin ngayon, makinig kayo, ikaw, Jonalyn Sebastian. Ayan, di ba? Tumutulong si PBBM. Yan ang ginagawa nila, kaya saksak nyo sa kokote nyo yung nangyayari. Tuloy. Higit 158 million pesos na financial assistance ang pinamudmud niya sa lokal na pamahalaan ng Caraga. Sobra naman to si TV5. Di ba pwedeng pinamigay, hindi pinamudmud? Ang harsh nyo magbalita. Pero it's okay. Clickbait Tuloy. Dami nun magkano? Magkano? Mga kababayan ko? 158 million na ayuda sa Caraga region. Ayan Caraga region. Tuloy. Pesos na financial assistance ang pinamudmud niya sa lokal na pamahalaan ng Caraga. Pinasalamatan ng Pangulo ang mga kasamang kalihim at inilala ang kanilang kontribusyon. Sahan ninyo na patuloy kaming maghahanap ng katugunan sa mga pagsubok na kinakaharap ng ating bansa. Sana nga po, Mr. President, matugunan nyo na rin po yung pangangailangan ng DepEd. Bagong sekretary. Bagong sekretary yung maayos po, Mr. President, yung kaya ipaglaban ng ating mga kabataan. Tuloy. At magpapatupad ng mga angkop na programa at patakaran upang matikman naman ninyo ang bunga ng inyong pagsisikap. Kita nyo yung mga sinasabi ni President Marcos. Ito side natin, teka lang Ganyan magsalita si President Bongbong Marcos, no? Pansinin nyo, buong buhay, buong termino niya, puro trabaho. Tapos, ang gusto niyang mangyari, mga kababayan ko, paangatin ang ekonomiya ng bansa, ayusin ang bansa natin. Tapos yung mga reklamador na DDS, mga kababayan ko, saksakan ng reklamo. Hindi mo malaman kung saan pupunta Kaya pag tinanong kayo, walang ginawa, sinabihan si Pangulong Bongbong Marcos ng bangag, sabihin nyo mas bangag kayo. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos, yung sinasabihan nilang bangag, ito nagtatrabaho, samantalang sila hindi. Diba? Kaya tama yung sinabi sa akin nung isang Yusek Basher is always a basher. Tuloy. Ito Ito si Sara.
Kahapon lang, nang magbitiw bilang miyembro ng gabinete ni PBBM si Vice President Sara Duterte. Tama lang naman yun eh. Tama lang yung magbitiw na siya. Kasi, alam mo, according to Sara, nagbitiw daw siya. Tas ang dahilan niya, nagbitiw daw siya dahil para daw sa kapakanan ng mga teacher. Alam nyo, nung narinig ko yan, mga kababayan ko, kinuha ko kagad. Ibig sabihin nito, Sara Duterte admitted na meron siyang pagkukulang. Yan yon mga kababayan ko. Kaya yung rally namin sa Buliwasang Bonifacio, sinasabi nilang konti, nagbayad daw kami. Mga kababayan ko, nilangaw daw kami. Anak ka ng teteng, yung sinasabihan nilang, sige, nilangaw na kami. Sabi niyo yan eh. Putya, pinakinggan ni Sara Duterte o nag-resign. Samantalang yung maisog rally, ang dami-dami nyo, di kayo pinakikinggan. Di ba mga kababayan ko? Kami, nag-post pa, pagkakataon ko na to eh. Yung SMNI nag-post, kami daw, yung rally daw namin versus sila, mga kababayan ko. Libo-libo dumating sa sa rally daw ng SMNI. Tapos kinarma sila nung lumabas yung nangyari, di ba? Ngayon. Libo-libo nga kayo dyan, mga kababa. Libo-libo nga sila nag-rally sa Liwasang Bonifacio. Pinakinggan ba sila? Kami tong kokonting mga Marcos loyalista nandoon at iba na nasa online, dinumog kami sa online. Ang nangyari, mas pinakinggan pa kami ni Sara ngayon. Diba? Tama yan. Mag-resign ka na kasi wala talagang mapupuntahan ng mga bata. Nakakaawa mga guro, lalong-lalo na ang aming mga teachers. Lalong-lalo na mga estudyante. Binakante ni VP Sara ang pagiging kalihim. O nga pala, yung pagre-resign ni Sara Duterte sa mga hindi nakakaalam is biglaan. Even President Bongbong Marcos is very disappointed. I know for sure, mga kababayan ko, that President Bongbong Marcos is disappointed. Yung pagre-resign ni Sara na yan, biglaan at walang pasabi. Mga kababayan ko, di ba? Mga kapatid, yung pagre-resign ni Sara Duterte, biglaan, walang pasabi. Para malaman po ng mga kababayan natin, yung pagre-resign niya na yan po ay biglaan. Wala pong pasabi. For example, ganito, pumunta ako ng palasyo, nag-submit ako ng letter. Ganun na nangyari. Mga kababayan ko. Ganun ang nangyari dyan. Nag-submit ng letter. Kaya biglaan yung pag-alis niya. So, lahat na shock. Siyempre. Biruin nyo. Siyempre, nag-resign. Di natuwa kami. Ala ko, di tatablan eh. Tuloy. Ng Department of Education at pagiging Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Tama rin yun. Mag-resign na rin siya sa NTF-ELCAC bilang chairperson. Kasi wala rin, useless eh. Because dapat kakampi ka ng sundalo eh. Right now, meron tayong sundalong naputulan ng daliri. Because yung mga Chinese doon sa West Philippine Sea nang haharas, may dalang palakol at kutsilyo na. Balak gawing ulam yung mga sundalo natin eh. Mga kababayan ko eh. Tama talaga yun. Kasi umiiwas si Sara Duterte. Reason yan, umiiwas si Sara Duterte sa matanong siya patungkol doon. Talagang umiiwas si Sara. Kaya ganyan ang ginagawa niya ngayon. Kasi matatanong na naman siya eh. Taga NTF-ELCAC ka pa. Tapos hindi mo sinusuportahan yung mga sundalo natin. Anong silbi mo dyan, di ba? Di wala siya mapapupulahan siya ng tao. Masisira siya kasi. Masisira siya sa 2028. Kaya umiiwas na siya dyan. Walang binanggit si Pangulong Marcos tungkol sa pagbibitiw ng kanyang bise. Pero may paalala ang Pangulo sa mga kawani ng gobyerno. Alam mo, kunin nyo to. Tignan nyo yung sinabi niya, mga kababayan ko. Ito minsan hindi nakukuha ng iba to eh. Pero ako nakukuha ko kay President Bongbong Marcos to eh. Please don't, wag nyong masamain ha. Yung sasabihin ko.
Tignan nyo mabuti yung sinabi ni President. Pinaalalahan ko ang lahat ng mga ahensya, lingkod bayan, mga kabalikat sa gobyerno. Yung pasakali niya ganyan. Huwag natin sayangin ang ating mga nasimulan. Dagdag pa Huwag sayangin ang ating nasimulan. Can you imagine that? Bakit niya sasabihin yan in front of farmers and fisher folks? Di ba mga kababayan ko? Imagine ninyo ha. Ito hindi na kukuha ng iba to. I will give you an example. Ang kaharap ni Pangulong Bongbong Marcos, fisher folks. Tapos babanggitin niya yung paalala sa mga fisher, sa mga politiko, lower grounds, barangay tanod, mayor, governor, whatsoever, congressman, secretary, o whatsoever pa na nagtatrabaho sa gobyerno. Wag daw sayangin ang ating nasimulan. Can you imagine that? Anong kinalaman ng fisher folks sa sinabi ni President? Yung mensahe na yan, message niya yan kay Inday Sara. Hindi lang nagigets nung iba, to be honest. Because Sara Duterte, hindi niya ginawa yung the best niya sa pagiging secretary. O ngayon, nagets nyo na sinasabi ko. Ganyan gumalaw si PBBM. Ganyan siya magsalita. O, ano bang kinalaman ng fisher folks sa sasabihin niya na ganun? Anong kinalaman nitong mga to? Ano bang alam namin sa pamumuno ninyo? Ang alam lang namin, mag-supply ng isda, mag-supply ng makakain sa taong bayan. Tapos babanggitin mo yung ganyan, mga kababayan ko, di ba? O ngayon, napapaisip kayo kung bakit. Alam mo, mahilig si Presidente, hindi siya nagpapasaring derechahan eh. Ang birada ni President Bongbong Marcos, mga kababayan ko, idadaan sa speech tapos may laman. Kasi ilang beses ko na nakikita sa kanya yan. Sa bawat speech niya, kung hindi mo makikita, hindi mo mamumulat ang iyong mga mata dyan, mga kababayan ko, may mapupulot at may mapupulot ka doon. Ano ba ginawa? Tapos sinabayan pa ni Sara ngayon ng pagre-resign. Ano ginawa ni Sara? Siyempre si Pangulong Bongbong Marcos nang hihinayang. BFF niya yan eh. Best friend niya yan eh. Pero tinatraidor siya patalikod. Sorry, komento ko to eh. Diba? Oh, sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Tuloy, mga kababayan ko. Lahat ng yun si Sara. Huwag natin sayangin ang ating mga nasimulan. Dagdag pa ng Pangulo, naglaan na ang pamahalaan ng 1.5 bilyong piso para sa pagtatayo ng mga bagong silid-aralan. Tingnan nyo nga, may nagawa pa si Pangulong Bongbong Marcos. May nagawa pa si Presidente Marcos eh. Biro mo, naglaan pa ng ilang milyong piso para lang magpatayo ng paaralan. Tapos si Sara Duterte. 2 years naging DepEd Secretary. Yung mga educational materials hindi inirelease. Wala pa. Ilan ba na ipatay yung paaralan ni Sara? Mas inuna pa yung confidential fund para daw sa insurance. Diyos ko. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Tuloy. Caraga Region. Mula sa Surigao del Sur, dumiretso ang Pangulo sa Butuan, Agusan del Norte. Namigay din sila rito ng tig 5 kilong bigas at tig 10,000 pisong pinansyal na tulong para sa mga magsasakang apektado ng El Nino. Kita ninyo mga kababayan ko, hindi na ako nagsasalita. Hindi na ako nagsabi. Si Lucci yung nagsasabi sa report niya, mga magsasaka ang kaharap ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi mga opisyal ng gobyerno. Tuloy. Kasabay nito, hinihikayat ko rin na makiisa kayo sa bawat plano at inisyatibong aming ipinapatupad nang sa gayon ay makamit na natin ang isang bagong Pilipinas. Ano?
So tingin niyo, hindi pa patama kay Sara yung sinabi ni President? Alam ko patama yun doon, pero general niya lahat. Mga kababayan ko. Ang problema, nag-itok si Sara eh. Itok. Literally, ito to be honest I know and for sure, President Bongbong Marcos is disappointed to Sara Duterte. Because, mas pinili ni Sara Mas pinili ni Sara na bumitiw eh. Alam mo sa totoo lang, kung matatag si Sara Duterte, hindi aalis yan ng DepEd Secretary. Oo, hindi aalis yan. Because, paninindigan niya yung sinabi niya, mga kababayan ko. But, like I said, mga kababayan ko, sa huli kong vlog, no? Pag umalis si Sara dyan, it is me, ang ibig sabihin nun, it means, mga kababayan ko, handa na si Sara sa pagpasok bilang oposisyon. Mga kababayan ko. Opo, mga kababayan ko, tama po kayo na narinig. Kapag si Sara Duterte ay umalis sa DepEd Secretary, ibig sabihin nito, at nakita ninyo sa maisog, lalaban na yan. Mga kababayan ko. Totoo! Lalaban na yan. Kaya delikado alam mo sa totoo lang, delikado ang posisyon ni Sara ngayon. Remember, mga kababayan ko, hindi Duterte ang nakaupo. Marcos po ang nakaupo ngayon. Kaya delikado ang posisyon niya ngayon bilang vice-presidente siya. Kasi mga kababayan ko, the majority of the 30%, I think the 32 million % of the Filipino people, mga kababayan ko, is naniniwala sa Marcos. Hindi bumoto naman sa kanya sa 32 million, imposibleng walang ano doon, walang tawag doon? Walang pro Marcos doon. Hindi makakabuo, tandaan niyo to, hindi makakabuo si Sara ng 32 million without the Marcos vote. Tandaan niyo yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Thank you very much, Miss Maricel Halili from News 5. No? Lagyan natin ng bala. Lagyan natin bala to lahat, no? Sa pag-resign ni Sara as a not vice president, as a DepEd secretary, like I said, diyan siya masisira. Diyan siya masisira. Same what happened to Leni Robredo. Leni Robredo during the Duterte administration, I remember, kinuha siya ng cabinet secretary bilang sa housing. Housing, tama? Housing. But suddenly, bumitaw din si Leni. Ang ginawa ni Leni Robredo, nag-opposition. Nag-opposition leader. Nag-opposition leader, lumaban sa Duterte administration. Because she is a liberal party. Mga kababayan ko, mga kapatid, meron yan ang ano niya. Pero for me, mga kababayan ko, no? For me, para naman sa akin. Para sa akin, malinaw na malinaw ito na yung ginagawa ni Sara Duterte is anumang oras magmula ngayon, siya ay lalaban sa gobyerno. Meron kasing isang storya na hindi ko nabanggit sa inyo. Alam nyo po ba, mga kababayan ko, hindi ko alam kung kakayanin niya pa lumaban eh. Sa totoo lang, hindi ko alam kung kakayanin niya pa lumaban. But this is the reality, mga kababayan ko sa Davao. Alam nyo po ba ito? Kwento ko lang, no? Alam nyo po ba na sobrang dami ng problema ni Sara ngayon? Oo, sobrang dami ng problema ni Sara. Talaga, dinagdagan pa ng problema ng taong bayan, dinagdagan pa ng problema ng pamilya, dinagdagan pa ng problema ng mga kung ano-ano pa. Napakarami niyang problema. Alam nyo po, isa sa mga pinoproblema nila ngayon ng pamilya Duterte, anytime pwedeng mawala sa kanila ang Davao. Opo, mga kababayan ko, tandaan nyo po yan, mga kapatid. Anytime po mula ngayon, anumang oras, mga kapatid, ay pwedeng mawala sa kanila ang Davao. Paano ko po nasabi? Paano ko po nalaman? Paano ko po nabanggit sa inyo na anytime magmula ngayon ay pwedeng mawala sa kanila ang Davao? Alam niyo po ba na bagsak po ang trust rating ng tao sa Davao sa kanila? Mga kababayan ko. Alam niyo po ba na matunog po mga kababayan ko yung nangyayari ngayon.
Alam nyo pong tulog-tulog to ngayon na anytime mga kababayan ko kapag nagka-eleksyon ay pwedeng mawalan ng pwesto o maitsipwera na ang mga Duterte sa Davao. Opo mga kababayan ha. Kasi po malakas po ang panawagan na palitan na yung mayor ng Davao, mga kapatid. At ang pinakamatinik at mainit na makakabangga ng mga Duterte doon ay si Migs Nograles. Ayan para malaman nyo ang pinakamatinik po na makakabangga nila is si Migs Nograles. Itong tinatawag ni Maharlikang bigaon. Kaya po nila binabanatan yan si Migs Nograles at sinisiraan ni Maharlika, mga kababayan ko. Especially para napapanood ng mga taga Davao, mga kababayan ko. Kasi si Migs Nograles ang pinakamatinding makakalaban ng mga Duterte sa pagka-alkalde ng Davao. Ngayon mga kababayan ko, if Davao ay mawala sa mga Duterte, mga kapatid, at makapasok itong si Nograles bilang alkalde ng Davao, ang tendencyng mangyari, mahalukay yung tinatagong na nasa baul ng mga Duterte. There is a possible na mahalukay ang tinatago na baho ng mga Duterte. Kaya hindi nila hahayaan yun. Mga kababayan ko, kung kailangan bumaba sila from the national, going to the local ulit, gagawin nila yan. For win-win solution. Mga kababayan ko. Yan ang gagawin nila, mga kapatid. Yan ang mangyayari. Kaya po, think of it, mga kababayan ko. Kung pagbabasihan natin lahat, mga kababayan, kung pagbabasihan natin lahat, matindi po ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, anytime pwedeng mawala sa posisyon ang mga Duterte sa Davao. Ngayon, nagtataka lang ako, iniisa-isa ni Sara yung pagbibitiw. From DepEd Secretary, going to NTF-ELCAC, baka sa pagiging vice-presidente, we don't know, baka bumitaw na rin yan. Matunog din po, mga kababayan ko, na matunog din po na anytime pwedeng bumitaw yan para tumakbo sa 2025 election sa pinakababa. Ito tunog-tunugan to. Kasi walang dating si Baste sa Davao. Hindi na rin makakatakbo yung matandang Duterte dahil tambak ang kaso, wala sa Pilipinas. Mga kababayan ko, the only way na pwedeng tumakbo, etong si Sara. Mga kababayan ko. Because based on the survey, mga kababayan ko, na nangyari sa Davao, mga kapatid, kung patatakbo yung si Nograles versus Sara, mas lumamang ng konti si Sara kay Nograles. Ngayon, mga kababayan ko, mahaba pa yung proseso na pwedeng mangyari. Pwedeng mabago yung storya na si Nograles ang mayor o si Sara ang matatalo. Well, dalawa lang yan. So ngayon, ang mangyayari, kailangan bumaba ni Sara, mag-resign para makapanik yung isa. Kaya hindi ba kayo nagtataka, mga kababayan ko? Hindi ba kayo nagtataka? Even sa Senado, ang balasahan, mga kababayan ko, nangyayari. Baka mamaya maging Senate President pa, maging Vice President pa natin biglaan si Cheese. Mga kababayan ko. At mga kapatid, dahil si Cheese, tandaan nyo, ang Senate President, siya ang pwedeng humalili sa pagka-Vice Presidente kung sakaling magbibitiw si Sara Duterte. Well, kung nakapag-resign naman si Sara, patungkol dyan, maganda rin, mga kababayan ko. Dahil dapat naman talagang mawala sila sa pwesto patungkol dyan dahil wala silang nagagawa. Well, para naman sa akin, nasa mga Davaoenyo pa rin ang maglalagay at kayo pa rin na magdidikta ng magandang leader sa lugar ninyo. Mga kababayan ko. Kaya hindi natin maitatanggihan, yan ang katotohanan, pero there is a possible na mangyari, mga kababayan.